Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1481 hanggang 1490. Hindi, imposible. Ang mga umatake kay Stephanie noon ay naging Grand Elder at Second Elder na lang. Naniniwala sila na kung makakatagal pa sila ng kaunti, kapag napatay na ng Supreme Leader si Severin, makakamit nila ang tagumpay. Inisip nila ang kanilang sarili bilang mga iginagalang na Elder ng Devil Gang sa hinaharap. Gayunpaman, ang katawan ng Supreme Leader ng Devil Gang ay nakahiga na ngayon sa kanilang harapan, tinatakan ang kanilang kapalaran. Sugod. Nang makita ang pagkamatay ng Supreme Leader, marami pang iba ang agad na sumama sa pag-atake sa dalawang natitirang Elder. Hindi nagtagal, ang dalawang Elder ay mabilis na pinutol. Hindi ka panipaniwala. Hahaha. Sa wakas librera na tayo. May humagalpak sa tawanan, puno ng saya. Salamat, mga senior. Mabilis, lumuhad ang mga disipulo ng Devil Gang sa harap ni Severin at Stephanie, na nagpahayag ng kanilang pasasalamat ng nakayuko. Senior, mayroon pa akong ilang mga espiritual na halamang gamot sa akin. Sana ay hindi ka mag-isip. Senior, lahat ng halamang gamot natin ay ipinasa sa Supreme Leader. Siguradong marami sa kanyang special ring. Senior, ako ay itinuturing na isa sa mga pinakamagandang babae sa Devil Gang. Kung hindi paputol si Senior, handa akong ayalay ang aking sarili bilang pasasalamat. Nangangako akong paglilingkuran ko si Senior sa lahat ng paraan, paglalaba, pagluluto, pagmamasahe, at pagpapainit ng kama. Sunod-sunod na tumayo ang mga disipulo, na nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Ang ilan ay nag-alok pa ng kanilang sarili bilang kapalit. Nakaramdam ng hiya si Severin at sinabing may mapait na ngiti. Kung mayroon kang mga espiritual na halamang gamot, ibigay mo lang ito sa amin. Hindi na kailangan ng iba pang mga bagay. Senior, nainom na namin ang iyong pil ngayon. Ito ang lahat ng mga espiritual na halamang gamot na mayroon ako. Sabi ng isang alagad. Senior, ito ang akin. Salamat sa pagkakataong magkaroon ng bagong buhay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang iyong kabaitan. Bulalas ng isa. Isa-isang lumapit ang 20 alagad na nakatanggap ng tableta kanina, at iniabot ang kanilang mga table task bilang pasasalamat. Naglabas si Severin ng special ring at kinuha ang mga gamit sa loob. Nang makitang nakatitig si Stephanie sa kanya, lumingon si Severin sa kanya at sinabing, "Makatitiyak ka, ang iyong bahagi ay garantisado. Itago muna natin ang lahat ng mga samsam sa special ring na ito, at maaari nating hatiin ang mga ito mamaya." Binigyan ni Stephanie si Severin ng masamang tingin at sinabi, "Magandang malaman. Senior, may pills ka pa ba? Ito ang mga spiritual herbs ko. Senior, ito rin ang akin." Di nagtagal, ang mga disipulo na hindi pa nakakatanggap ng tableta ay sumugod, bawat isa ay sabik na iharap ang kanilang espiritual na mga halamang gamot bilang kapalit. Sumenyas agad si Severin na tumahimik ang lahat. Awkward siyang ngumiti at sinabing, "Hindi na kailangang mag-alala, ang pagpino ng ganitong uri ng tableta ay napakasimple. Madali kong napino ang 2 hanggang 300 tableta sa isang araw, walang problema." Dito, huminto si Severin at nagpatuloy. "Gayunpaman, wala akong sapat na mga materyales. Kailangan ko kayong lahat na pumunta at hanapin ang mga ito. Kung makakita kayo ng Burial Soul Herb, maaari kong pinuhin ang ganitong uri ng tableta para sa iyo. Mananatili ako dito sandali. Kapag nakuha na ninyong lahat ang mga pills, aalis na ako. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala." Isang matandang lalaki, nang marinig ito, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga at saka ngumisi, sinabi, "Senior, ang makapagpino ng 2 hanggang 300 pildores na tulad nito sa isang araw ay hindi ka panipaniwala. Ang bilis mo ay walang kapares. Ang paghahanap ng mga espiritual na halamang gamot ay dapat na madali para sa anan, ngunit. Nang makita ang pagkabalisa sa mukha ng matanda, kumunat ang noo ni Severin at nagtanong, "Ngunit ano?" Sa wakas ay nagsalita ang matanda. "Ngunit, kailangan naming uminom ng panlunas na pills na ibinibigay ng mga elder tuwing 3 araw. Halimbawa, ininom ko ang akin kahapon. 2 araw na lang ang natitira.
Sa 2 araw pa, kung hindi kami makakainom ng panlunas para sugpuin ang torture spell worms, mamamatay kami. Natahimik agad si Severin. Tinampal niya ang noo niya at sinabing, "Pasensya na, muntik ko nang makalimutan ito." Mahigit 1,000 tao ang nandito, at ilang daan ang nagpunta para maghanap ng mga halamang gamot. Sa dami ng tao, aabutin ako ng kahit 1 linggo. Kahit na hindi ako kumain o uminom at pinuhin ang mga table tasks ng buong lakas, tatagal pa rin ito ng 1 linggo. Tapos na tayo. Ibig sabihin mamamatay na ang karamihan sa atin dito. Kapag nawala ang epekto ng mga naunang table tasks, mamamatay tayo. May biglang napatulala. Lihim na pinalad ang 20 tao na nagboluntaryong maging taya. Kung tutusin, nakatakas na sila sa paghihirap. Para sa iba pa, ang mga mapalad ay maaaring mabuhay sa tableta, ngunit ang mga hindi ay maaaring mapahamak. Senior, mayroon akong 4th grade na espiritual na halamang gamot dito. Maaari mo bang isaalang-alang muna ito? Senior, bata pa ako, at babae ako. Pwede bang bigyan mo muna ako? Hahanapin ko kaagad ang Burial Soul Herb. Sa isang iglap, nataranta ang lahat. Ang pagkuha ng tableta ng mas maaga ay nangangahulugan ng isang pagkakataon na mabuhay. Kung hindi nila nakuha ang tableta bago maubos ang oras, sila ay parang patay na. Agad na sabi ni Severin. Lahat, huminahon muna kayo, huwag kayong mag-alala. Maghanap tayo. Ang mga elder at ang supreme leader na iyon ay tiyak na may ilan sa mga Pildores na iyon. Tiyak na mayroon silang malaking dami ng mga Pildores na iyon na maaaring gamitin saglit. Kung hindi, paano nila matitiyak na magkakaroon ng sapat na mga Pildores para sa inyong lahat? Nagliwanag din ang mga mata ni Stephanie. Ang ilan sa inyo ay nakatanggap lang ng mga tabletang iyon. Hindi na kailangang magpanik pa. Hanapin muna natin kung ilang pills ang natitira. Pagkatapos magsalita, hinanap ni Severin at Stephanie ang spatial ring ng mga elder at ng supreme leader. Matapos suriin, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Severin. Ang bawat isa sa mga elder na ito ay may 10,000 maliliit na Pildores sa kanila, at ang mga Pildores kay Lennon ay umabot sa mahigit 100,000. Maliwanag, ang mga tabletang ito ay maaaring tumagal ng mahabang panahon. Huwag kang mag-alala, ito ay sapat na. Bibigyan ko kayo ng tig-10 tableta, sapat na iyon. Matapos suriin ang inventaryo, ngumiti si Severin at sinabi sa mga alagad. Ang galing. Hahaha. Hindi natin kailangang mamatay. Matapos marinig ito, ang mga alagad ay agad na gamaan. Kanina pa talaga sila natakot. Tumingin si Severin sa kanila at sinabing, narito ang plano. Lahat, ibigay ang iyong mga espiritual na halamang gamot ngayon, magpahinga ng mabuti sa 1 araw, at mamaya, ipapamahagi ko ang mga Pildores na makakakontrol sa torture spell worms sa loob mo. Bukas ng umaga, lumabas at hanapin ang Burial Soul Herb. Ang bawat tao ay kailangang makahanap ng isa lamang. Hindi na kailangang maghanap ng masyadong marami. Kapag nahanap mo na ang Burial Soul Herb, ibigay mo sa akin, at aayusin ko ang mga table tasks para sa iyo. Pagkatapos mong matanggap ang mga table tasks at patayin ang torture spell worm sa loob ng iyong katawan, maaari kang umalis sa lugar na ito. Napakaganda, salamat, Senior. Pagkarinig nito ay napangiti ang lahat. Dagdag ni Stephanie. 500 tao ang lalabas araw-araw upang maghanap ng mga halamang espiritu. Sa mga babalik, siguraduhing ipaalam sa kanila ang sitwasyon. Sa hapon, nakolekta ni Severin ang mga samsam sa digmaan. Nang mabuwag ang isang napakalaking organisasyon, nakakuha sila ng napakaraming mga halamang espiritu. Bukod sa 2nd grade at 3rd grade na espiritual na halamang gamot, mayroon ding ilang daang 4th grade na espiritual na halamang gamot. Ito ang nagpasaya kay Severin. Kinagabihan, pumasok si Severin sa looban at pinagmasdan ang bukas na espasyo sa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, ang mga disipulo ng Devil Gang ay nagdiriwang, nagsasaya sa kanilang bagong tuklas na kalayaan. Marami ang napuno ng halo-halong emosyon, nagpakasasa sa inuman at tagay. Lumapit si Stephanie kay Severin, hinagisan siya ng isang pitsyel ng alak, nagtanong. Bakit hindi ka sumama sa kanila sa pista?
Bakit mananatiling mag-isa? Ngumiti ng mahina si Severin at sumagot. Mas gusto ko mag-isa. Noong hinati nating ang mga samsam kanina, ikaw mismo ang nakakita, andito ang hati mo. Inihagis niya sa kanya ang isang special ring. Kinuha ni Stephanie ang singsing, sinilip ni Stephanie ang loob, saka maingat na inimbak ang laman. Sabi niya kay Severin. Sa mga darating na araw, matatapos na ang trabaho mo. Marami sa Devil Gang, mga miyembro, ang kanilang mga pamilya ay malamang na nag-iisip na sila ay patay na. Ang muling pagsasama-sama ng kanilang mga mahal sa buhay ay magdudulot sa kanila ng matinding kagalakan. Nagpatuloy siya. Wala na akong gagawin dito. Aalis na ako bukas. Pero bago ako umalis, gusto kong magpasalamat ulit. Kung hindi dahil sa tulong mo noong araw na iyon, baka wala ako dito. Ngumisi si Severin. Sa mga huling araw na ito kapag naghahanap sila ng burial soul herb, maghahanap din sila ng iba pang mga espiritual na halamang gamot. Hindi ka ba mananatili at hahatiin din ang mga iyon? Nagkibit balikat si Stephanie. Nagpapakahirap ka araw-araw sa pagpino ng mga table tasks para sa kanila. Hindi ako mananatili upang ibahagi ang mga halamang iyon. Ang mga ito ang iyong pinaghirapan na gantimpala. Kung tutuusin, wala akong maitutulong sa iyo. Kapag bumalik ako sa sekta, magtutuon ako ng pansin sa aking natamo. Lalo na ang 2 5th grade spiritual fruit pagkatapos ubusin ang mga ito, na makarating sa isang seno na dapat makamit. Itinaas ang pitchel ng alak sa kanyang kamay, humigop ng masaganang si Severin. Hahaha. Kung gayon ay magkaibigan tayo. Kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, huwag mag-atubiling hanapin ako. Nakaramdam si Stephanie ng bahagyang pananabik sa kanyang puso at sinabing, hihihi. Ang pagkakaroon ng kaibigan na isang 3rd grade alchemist ay isang marangal na bagay. Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng kamag-anak na espiritu. Karaniwang isang babae ang kakaunting salita, nauwi sa pakikipag-chat kay Severin at pag-inom hanggang hiteng gabi bago bumalik sa kanyang silid para matulog. Kinaumagahan, pagkagising ni Severin, mahigit 200 tao na ang naghihintay sa labas ng kanyang pintuan. Pwede ba? Tumingin si Severin sa mga taong ito, lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa, isang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit. Nahanap mo na ba ang burial soul herb? Oo, Senior, tuwang-tuwa kami kaya lumabas kami kaninang umaga para hanapin ito. Agad na sabi ng isa sa mga lalaki. Nakangiting sabi ni Billy. Senior, habang hinahanap nila ang burial soul herb, marami rin silang nahanap na mga espiritual na halamang gamot na ibibigay sa iyo. Bukod dito, maraming tao ang nagsabi na kung kailangan mong pinuhin ang mga pills dito sa loob ng 7 o 8 araw, sa loob ng ilang araw na ito, kahit napatay ang torture spell worms sa kanilang mga katawan, pupunta sila at maghahanap pa sila ng mas maraming mga nahalamang gamot para mabayaran ang iyong dakilang kabaitan. Oo, Senior, mangyaring huwag tumanggi. Ito ay tulad ng pagbibigay sa amin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nasa sabik na sabi ng isang matandang lalaki. Matapos mag-isip sandali, tumanggaw na rin si Severin. Sige, ngunit mag-ingat habang naghahanap ng mga halamang gamot. Kung makatagpo ka ng makapangyarihang mga espiritual na hayop, hindi na kailangang kumuha ng mga hindi kinakailangang panganib. Naiintindihan mo ba? At huwag magsuot ng mga token ng iyong mga disipulo. Agad namang ngumisi ang matanda. Senior, makatitiyak ka, nakita namin ang mga token na iyon na nakakahiya noon. Kahapon, diretsyong itinapon namin ang mga ito. Mula ngayon, magsisimula na kami ng panibago. Inipon ni Severin ang lahat ng burial soul herb na natagpuan ng mga taong ito at pagkatapos ay bumaling kay Billy at Lulo sa tabi niya. Billy, Lulo, guguluhin ko kayong dalawa sa mga araw na ito para tumulong sa pagkolekta nitong burial soul herbs at ng mga halamang gamot na nahanap nila. Tutuon ko ang pagpino sa mga table tasks. Parehong tumanggaw sina Billy at Lulo. Senior, siguraduhin mo, tutulungan ka namin ng maayos. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, muling binalingan ni Severin si Billy. Irehistro ang burial soul herbs na binigay ng mga taong ito. 300 mga pills lang ang maibibigay natin sa isang araw.
Pagkatapos, hayaang pumunta ang mga nag-abot ng burial soul herbs para kunin ang mga table tasks kinaumagahan. Naiintindihan, Senyor. Tumango si Billy. Kinuha ni Severin ang burial soul herbs at pumasok sa loob. Hindi nagtagal, mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay, at inilabas niya ang triplet-chambered cauldron. Pagtingin sa tambak ng burial soul herbs sa tabi niya, hindi mapigilan ni Severin na mapangiti ng pilit. Napakalaki ng trabaho. Sa kabutihang palad, ang mga pills na pinipino niya ay mga low-grade first-tier na pills lang. Gamit ang kanyang triplet-chambered cauldron, nakakagawa siya ng 3 tableta ng sabay-sabay, na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng hindi bababa sa 300 mga table tasks sa isang araw. Gayunpaman, napakakaunting oras ni Severin para magpahinga araw-araw. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na mental power, hindi niya matitiis ang trabaho na ito. Nang malaman ng maraming alagad ng Devil Gang na sinadya ni Severin na pinuhin ang 300 pills araw-araw, nagulat sila at nag-alala para sa kanya. Hindi nila maiwasang hikayatin siyang huminahon, ngunit hindi nakinig si Severin. Nagpatuloy siya sa paggawa ng 300 mga table tasks ng maaga tuwing umaga. Gayunpaman, napakakaunting oras ni Severin para magpahinga araw-araw. Kung hindi dahil sa lakas ng kanyang pag-iisip, tiyak na hindi niya ito matitiis. Maging ang mga disipulong naalis na ang torture spell worms sa kanilang katawan ay hindi agad umalis. Sa halip, pinili nilang tumulong sa paghahanap ng ilang espiritual na halamang gamot sa kagubatan bago umalis si Severin. Binalak nilang ibigay ang mga halamang ito kay Severin bilang pasasalamat. Si Billy ay tumatanggap ng maraming espiritual na halamang gamot araw-araw, at namangha siya. Halos walang nag-iingat ng mga halamang gamot na natagpuan nila para sa kanilang sarili. Binigay nilang lahat kay Severin. Ito ay maliwanag na si Severin ay gumawa ng isang bagay na tunay na makabuluhan para sa mga disipulong ito sa pagkakataong ito. Lumipas ang mga araw, at sa wakas, bawat isa sa halos 2,000 disipulo ng Devil Gang ay nakatanggap ng tableta. 7 araw nang hindi umalis si Severin sa kanyang bahay. Nang makalabas siya at makita ang napakaraming tao na nakatayo sa plaza sa harapan niya, bahagya siyang nagulat. Hindi ba namatay na ang torture spell worm sa katawan mo? Bakit walang umalis? Salamat, dakilang benefactor. Tumayo si Billy sa harapan at sumigaw. Salamat, dakilang benefactor. Agad na sumigaw ang lahat, at lahat sila ay lumuhod, yumuko kay Severin bilang pasasalamat. Sa pagtingin sa mga taong nasa harapan niya, nakaramdam ng matinding kirot si Severin. Kung gaano sila nagpapasalamat, mas ipinahiwatig nito ang matinding paghihirap na kanilang dinanas dito. Madalas silang inaapi hanggang sa puntong hindi na sila makahinga, at maaari silang harapin ang mga banta sa kanilang buhay anumang oras. Malamang ay hindi sila nakakatulog ng maayos sa tagal nila dito. Pakiusap, lahat, bumangon na. Mula ngayon, ipinapahayag ko na wala na ang Devil Gang. Malaya na kayo, maaari na kayong lahat bumalik. Lumipad si Severin at nagpahayag, umalangaw-ngaw ang kanyang boses. Malaya na tayo, asawa ko, malaya na tayo. Bulalas ni Lulo, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Billy, puno ng luha sa pananabik ang mga mata niya. Bagamat alam niyang iniligtas siya ni Severin, ang nakalipas na 2 araw ay parang panaginip pa rin sa kanila, sa takot na baka magising sila anumang oras at matagpuan ang lahat na hindi totoo. Ngayon, pagkatapos na formal na ipahayag ni Severin ang kanilang kalayaan, sa wakas ay mapapawi na nila ang tensyon na bumalot sa kanilang mga puso. Ito ay kamangha-mangha. Makakauwi na rin ako sa wakas. Iniisip ko kung ano ang kalagayan ng aking pamilya ngayon. Sabi ng isang matandang lalaki na puno ng emosyon ang mga mata. May mga pagkakataong naisipan niyang magpakamatay para matakasan ang kadiliman ng kanyang buhay. Ngunit ang pag-iisip ng kanyang kaibig-ibig na apo at apo ay nagpatuloy sa kanya. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito. Senyor, maraming salamat. Aalis na kami. Ang lahat ay lumipad, nagpapahayag ng kanilang taos-pusong pasasalamat kay Severin muli, at sa lalong madaling panahon ay naghiwa-hiwalay. Senyor, ito ang mga halamang gamot na natagpuan nila para sa iyo nitong mga araw na ito.
Alam nila ang tungkol sa iyong mataas na antas ng paggamit, kaya itinago nila ang first grade spirit herbs at ilang second grade para sa kanilang sarili. Ang third grade at fourth grade, na angkop para sa alchemy o mataas na antas ng paggamit, ay para sa iyo lahat. Sabi ni Billy, pinakita kay Severin ang isang special ring. Hindi nagtagal, sina Severin at Billy na lang ang naiwan sa paligid. Matapos kunin ang singsing, sinuri ni Severin ang laman nito at bahagyang namangha. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng halos umaapaw na tumpok ng mga halamang gamot sa loob. Tila napatunayang kapakipakinabang ang kapangyarihan ng maraming kamay. Sa tulong ng halos 2,000 na tao na naghahanap ng mga halamang gamot sa loob ng 7 araw, mayroon siyang higit sa sapat na mga mapagkukunan upang tumagal siya sa loob ng mahabang panahon. Bukod pa rito, nakakuha siya ng malaking bahagi ng mga samsam mula sa Devil Gang dati. Ang ani mula sa pakikipagsapalaran na ito sa Foggy Forest ay higit pa sa imahinasyon ni Severin. Tara na, 10 araw na ang nakalipas mula nang lumabas ako, at sa palagay ko nag-aalala si Sofia sa akin. Naisip ni Severin si Sofia, isang malabong ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi, saka siya nagpahangin. Sumunod sina Billy at Lulo sa likod ni Severin, dahan-dahang lumilipad sa unahan. Napakaganda siguro ni Miss Sofia ha. Para magkaroon ng napakagandang lalaki na tulad mo. Hindi napigilan ni Lulo na tanungin si Severin matapos lumipad sandali. Ngumiti si Severin at sumagot. Oo, maganda siya. Gayunpaman, pangunahing nakatuon ako sa personalidad ng isang tao. Mas mahalaga sa akin kung magkakasundo kami. Ano ang silbi ng kagandahan kung hindi kami magkakaugnay sa mas malalim na antas? Tumanggaw si Billy. Tama si Senior. Sa kanyang alindog, lakas, at husay sa alchemical, tiyak na maraming babae sa paligid niya. Mayroon ka bang 10 asawa? Naiwang walang imak si Severin, nagmamadaling sumagot. 10. Hindi ba masyadong magulo iyon? Mayroon akong 3 ngayon, at pakiramdam ko ito ay higit pa sa sapat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpatuloy si Billy. Noong nakita namin kayo ni Senior Stephanie na magkasama, akala namin ay mag-asawa kayo. Napaka-perpekto ninyong dalawa, ginawang tugma ng langit, pero nang maglaon ay nalaman naming hindi pala. Humajijek si Lulo at tinakpan ang bibig. Tama. Si Miss Stephanie ay kahangahangang babae din. Hindi lang siya maganda kundi mabait din. Sa tingin ko kung makakasama mo siya, magiging mahusay na mag-asawa kayo. Tumanggaw si Billy bilang pagsang-ayon. Hanggat handa kang habulin siya, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Nakaramdam ng pagkapahiya si Severin, habang nakangiting ngumiti. Magsitigil na kayo sa paggawa ng kwento. Habang nagkukwentuhan, unti-unti silang lumapit sa kinaroroonan ng Capra Hall. Siyempre, kung nakatagpo sila ng anumang magagandang espiritual na halamang gamot sa daan, tiyak na hindi sila pinabayaan ni Severin na masayang. Ngumiti si Billy at humakbang pasulong, tumulong sa pagpapaliwanag. Salamat kay Severin sa pagligtas sa amin. Kami ay nasa Devil Gang na iyon sa mga nakaraang taon, nabubuhay sa isang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Maraming tao ang nawalan ng pag-asa, ang ilan ay hindi nakayanan at piniling wakasan ang kanilang buhay. Saglit na tumigil, patuloy ni Billy. Hindi lang kami niligtas ni na Senior Severin at Miss Stephanie kundi winasak din nila ang Devil Gang. Pinatay nila ang matataas na miyembro ng gang, nilinis ang mga table tasks, at iniligtas ang lahat ng mga disipulong napilitang sumali sa gang. Stephanie. Naalala ko na binanggit siya ni Severin dati. Galing siya sa Ancient Cloud Sect, tama ba? Nagsalubong ang mga kilay ni Sofia sa pagkalito habang nakatingin kay Severin. Severin, hindi ba nagkaroon ka ng maliit na awayan sa kanya noon? Paano mo siya nakilala at nasira pa ang Devil Gang? Pinilit ni Severin ang mapait na ngiti at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Sofia. Siyempre, inalis niya ang bahagi kung saan tinulungan niya si Stephanie na maghugas sa lawa, na itinatago ang detalyeng iyon sa kanyang sarili. Matapos makinig ay hindi mapigilan ni Sofia ang mapangiti. Hindi ko inasahan na ikaw, mag-isa, ay makakapagpino ng mga table tasks ng tuloy-tuloy sa loob ng 7 araw. My goodness,
Ang pagpino ng napakaraming araw-araw, tiyak na mapapagod ka, hindi ba? Napangiti si Severin. Sa katunayan, nakakapagod sa pag-iisip, ngunit nalaman ko na ang mga araw na ito ng patuloy na pagpipino ay isang uri ng pagsasanay para sa aking lakas ng pag-iisip. Parang lumaki pa nga ng kaunti ang aking lakas sa pag-iisip. Sulit ang lahat. Gabi na. Sa tingin mo, kailan tayo dapat bumalik? Matapos magmuni-muni sandali, nilinggan ni Sofia si Severin at nagtanong. Kailangan mo pa bang maghanap ng ilang espiritual na halamang gamot sa kagubatan na ito? Sa nakalipas na mga araw, ang mga disipulo mula sa Capra Hall ay napabuti ang lahat ng kanilang natamo at lumabas upang maghanap ng ilang mga espiritual na halamang gamot. Nagdala pa ang Hallmaster ng ilan kahapon at hiniling sa akin na ibigay ito sa iyo. Hindi mapigilan ni Severin ang mapangiti at sinabi. Hindi na kailangan, marami na akong natamo sa pagkakataong ito. Matapos sirain ang Devil Temple, nakakuha ako ng maraming espiritual na halamang gamot. Ang mga kapatid mula sa Devil Gang ay tumulong din sa paghahanap ng maraming espiritual na halamang gamot. Kasama ang kung ano ang mayroon ka, sapat na ito ng mahabang panahon. Gayunpaman, gabi na ngayon. Magpahinga na tayo para sa gabi at bukas ng umaga. Pagkasabi noon ay may naisip si Severin at lumingon kay Clara at Gigi. Clara, Gigi, ibaba mo sina Billy at Lulo para magayos ng tirahan. Ipaalam din sa Hallmaster at elders mo, para makapaghanda sila. Aalis tayo bukas ng umaga, pabalik sa South Link City. Hahaha. Hindi na kailangang sabihin sa amin, narinig na namin. Isang malakas na tawa ang narinig mula sa labas ng bakuran. Si Bowen iyon na may kasamang dalawang matanda na papasok. Sumulyap si Severin kay Bowen at hindi maiwasang mapangiti. Hallmaster Bowen, mas lalo kang gumanda. Ang pagpasok sa Level 4 Warrior Emperor ay talagang nagbabago ng aura ng isang tao. Sa tabi niya, sumilip si Sofia. Hindi mo rin ba ako pupurihin? Nakalusot na ako sa Level 6 Warrior Emperor. Agad namang nagtaas ng kilay si Severin. Huwag kang magmadali, plano kong purihin ka ng pribado kapag may librerag oras ako sa gabi. Namula agad si Sofia. May sinabi talaga ang lalaking ito na madaling humantong sa ligaw na imahinasyon sa harap ng napakaraming tao. Walang hangganan ang kanyang kawalang hiyaan. Nang marinig ito, tumawa si Bowen at ang iba pa. Sa wakas, sinabi ni Bowen. Salamat sa mga table task na ibinigay mo, Supreme Leader. Kung hindi dahil sa mga tableta, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makalusot ng ganoon kabilis. Oo, salamat sa mga tableta, maraming mga alagad ng sekta ang nakagawa ng mga tagumpay. Ang kabuuang lakas ng ating Capra Hall ay bumuti ng malaki sa mga araw na ito. Dagdag ng Grand Elder. Ang lahat, lalo na ang mga elder, ay tila nagtitiwala sa kinabukasan ng Capra Hall, mataas ang kanilang espiritu. Ang kanilang mga kasamahan mula sa iba pang mga bulwagan ay nasa South Link City, at ang Draco Deus Temple ay magiging isang napakalakas na puwersa. Kung lahat ng 12 bulwagan ay magkakasama. Bagamat maaaring hindi ito maihahambing sa ilan sa mga nangungunang sekta, ang Draco Deus Temple ang magiging pinakamakapangyarihang puwersa sa Dracodem. Mabuti naman. Pwede na tayong umalis bukas dahil nandito na kayong lahat. Nakangiting tumango si Severin. Tapos sabi niya, nga pala, itong ginoo dito ay si Billy, at iyon ay ang kanyang asawa, si Lulo. Sila ang pinahanap sa akin ni Terra, kaya babalik sila kasama natin bukas. Wala na ang Devil Gang. Natutuwa akong marinig iyon. Magpapadala ako ng maghahanda ng pagkain at inumin. Dapat ay mayroon tayong pista ng pagdiriwang ngayong gabi bago ang malaking paglipat natin bukas. Gamaan ang pakiramdam ni Bowen dahil hindi na niya kailangan pang manirahan sa pagtatago. Nang gabing iyon, naghanda si Bowen ng masasarap na alak at masasarap na pagkain para sa grupo ni Severin. Samantala, ang iba pang mga alagad ng Capra Hall ay tuwang-tuwa nang malaman na sila ay pupunta sa South Link City. Ipinahayag din ni Bowen sa lahat na bibigyan sila ng 10 araw upang makauwi at bisitahin ang kanilang pamilya. Isang dahilan ng kagalakan para sa kanilang lahat.
Kinagabihan ay bumalik si Severin sa kanyang silid at naligo bago kumatok sa pintuan ni Sofia. Katatapos lang mag-shower ni Sofia nang makita niyang pumasok si Severin sa kwarto. "Bakit ka nandito, Ham?" Hinayla siya ni Severin sa kanyang mga bisig at sinabing, "Hindi mo ba ako nami-miss pagkatapos ng ilang araw na hiwalay?" Kinagat ni Sofia ang sexing mapupulang labi at marahang tumango. "Ako, pero hindi ka ba napapagod pagkatapos ng lahat ng mga araw na iyon sa pagpino ng mga table tasks? Mapapapagod ka kung gagawin mo ulit ito sa gabi. Baka mahimatay ka dahil sa pagod dahil hindi ka pa nakakapagpahinga ng maayos sa loob ng ilang araw." Ibinaba ni Severin ang ulo at ginawaran siya ng maamong halik sa labi. "Huwag kang mag-alala. Mayroon akong higit sa sapat na tibay, at baka ikaw pa ang mapagod sa pagtatapos nito." Pagkatapos ay binuhat ni Severin si Sofia at naglakad patungo sa kama. Lumabas ng kwarto si Sofia na may malarosas na glow kinabukasan. Tanghali na noon, at matagal nang naghihintay ang mga tao sa Capra Hall. Ang akala nilang lahat ay hindi pa nagigising si Severin dahil sa sobrang pagod sa pagpinos sa lahat ng mga tabletang iyon, kaya napagpasyahan nilang huwag na siyang istorbohin. Nang lumabas si Severin at sumulyap sa ibaba, ngumiti ito ng mapait at sinabing, "Sa wakas ay nakakatulog ako ng mahimbing pagkatapos ng lahat ng walang tulog na gabing iyon. Dapat na tayong lumipat pagkatapos. Halos 10:00 na, at ayaw kong paghintayin ang lahat." Kinurot ni Sofia si Severin. Hindi niya akalain na ganito pala siya ka-wild at puno ng lakas noong nakaraang gabi. Ngumiti si Severin at hinawakan ang kamay ni Sofia habang lumilipad sila patungo sa karamihan. Pagkarating sa harap ng lahat, binitawan ni Severin ang kamay ni Sofia at sinabi kay Boan, "Paumanhin kung pinaghintay kita." Napangiti si Boan. "Ayos lang. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magbabad pa sa lugar na ito. Matagal na kami dito kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na medyo madikit dito." Tumango si Severin at sinabing, "Medyo maraming tao dito, kaya para sa kaligtasan ng lahat, kami ni Sofia ang mangganguna. Si Hallmaster Boan at ang dalawang elder ay magdadala ng ilang mas malalakas na indibidwal na magbabantay sa likuran at gilid. Ang ating destinasyon ay ang gilid ng kagubatan, ngunit may posibilidad pa rin na makatagpo tayo ng ilang malalakas na espiritual na hayop. Kailangan nating tiyakin ang kaligtasan ng lahat sa paglalakbay na ito." Nagningning ang mga mata ni Boan pagkatapos niyang marinig iyon. Nakayukong sabi niya, "Tama ka. Dapat nating papilahin ang lahat at manatiling malapit sa isa't isa. Ang iyong plano ay magpapahintulot sa amin na umalis dito ng ligtas." Nang may ayos na ang porma sayon, ang lahat ay nagsimulang humakbang pasulong. Nang sumapit ang gabi, nagpahinga sila sa ilalim ng kadiliman at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay kinabukasan. Tanghali na nang tuluyan silang lumabas ng kagubatan. Sa wakas ay nakaalis na tayo sa kagubatan. Halos kalahating buwan na mula nang tayo ay narito, kasama na ang mga oras na ginugol natin sa paglalakbay dito. Marahil ay kukuha pa tayo ng 3 o higit pang araw para makabalik, kaya ang kabuuang oras na wala tayo ay malamang na mga 20 araw. Sabi ni Sofia, huminga ng malalim. Alam niya na ang 20 araw ay masyadong mahaba para kay Severin. Kung tutuusin, mayroon pang ibang mga bulwagan na hindi pa natatagpuan. Nakangiting sabi ni Severin. Mayroong 5 buwan pa, kaya dapat ay sapat na ang panahon. Bumalik tayo sa lalong madaling panahon. Marami tayong nakuhang mahahalagang bagay noong tayo ay narito. Bago ako magpatuloy sa anumang bagay, aayusin ko ang 5th rank spiritual fruit at gagawa ng isang pambihirang tagumpay sa pagkamit. Alam ni Severin na siya ay halos walang talo sa normal na lipunan kung mayroon siyang ganoong tagumpay. Sa kasamaang palad, ang mundo sa pangkalahatan ay nagsasama ng maraming liblib na sekta, at ang mga sekta sa unang antas ay naglalaman ng maraming malalakas na indibidwal na halos tiyak na pinakamahusay sa kanya sa isang laban. Kung ibibigay sa kanya ang pagkakataong lumakas, aagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay inilabas ni Severin ang kanyang espada gamit ang isang pitik ng kanyang palad. Ito ay lumaki ng napakalaki na madali nitong suportahan ang 4 o 5,000 tao. Ito ay napakalaki.
Napasigaw ang mga miyembro ng Capra Hall nang makita nila ang sitwasyon. Ito ay isang espiritual na sandata na tiyak na may napakataas na grado. Siguro kung anong grado ito? Nagtatakang tanong ni Boan. Siya, at ang mga matatanda, ay bahagyang nanginig dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na makakita ng isang bagay na napakahalaga. Ngumiti ng mapait si Severin at sinabing, ito ay isang espiritual na sandata sa 9th grade. Napakarami sa atin, at ang ilan sa mga miyembro ay hindi pa nakakagawa ng marami. Magtatagal ng maraming oras upang lumipad pabalik, kaya dapat na lamang nating gamitin ang espiritual na sandata na ito. Hindi napigilan ni Sofia na mapangiti ng pilit. Napakalaki nito na tiyak na makikita ito ng mga tao kahit na lumipad ka ng mas mataas. Walang magawa si Severin habang ibinuka niya ang kanyang mga kamay at sinabing, wala akong pagpipilian. Makakatipid ito ng mas maraming oras. Hindi pa rin tayo dadaan sa anumang mataong lungsod sa daan. Susubukan natin ang ating makakaya na lumipad sa mga landas na hindi gaanong tao, at iiwasan natin ang kahit saan na may liblib na sekta. Magiging maayos ito hanggat wala kaming makakasalubong na mas malakas kaysa sa akin. Tumanggaw si Sofia. Subukan nating lumipad ng mataas hanggat maaari para hindi tayo madaling makita. Sa wakas ay nararamdaman ko na kung ano ang buhay na lumipad gamit ang isang 9th grade na espiritual na sandata. Ang lahat mula sa Capra Hall ay labis na nasa sabik. Sunod-sunod silang lumipad at tumayo sa Bloodfin Sword. Naaliw si Severin sa kanilang pananabik at tumawa bago sumakay. Habang ibinabahagi niya ang kanyang mga iniisip, nagbuhos siya ng bakas ng espiritual na kapangyarihan at aura sa lumilipad na espada. Ito ay kumikinang at umakyat sa kalangitan sa isang iglap, na dinala ang lahat sa itaas ng mga ulap bago diretsyong bumaril. Napakabilis. Tinatangay ng hangin ang palda ko. Ang isa sa mga babaeng alagad ng Capra Hall ay nakasuot ng maikling palda. Nililipad ng hangin ang palda at agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay para ibaba ang kanyang palda. Ang isa pang babaeng disipulo ay tumingkayad at sinabi sa unang babaeng disipulo, dapat kang maupo. Mas maganda kung ganyan. Lumipas ang oras sa isang iglap, at makikita ang reputab pagkatapos ng halos kalahating oras sa kalangitan. Tumingin si Severin sa lungsod at sinuspinde ang lumilipad na espada sa ibabaw ng kagubatan. Sinabi niya kay Boan, mangyaring maghintay dito. Ihahatid namin ni Sofia si Billy at Lulu pababa. Tumanggaw si Boan. Bumaba si Severin sa espada kasama sina Sofia, Billy, at Lulu. Sa loob ng patio ng isa sa mga bahay na yun, tumingin sina Tara at Lina sa malayo. Tara, di ba sabi ni Mr. Severin isang linggo lang siya mawawala? Mahigit 10 araw na, bakit hindi pa siya bumabalik? Babalik pa ba siya? Napakunot ng noo si Lina. Nakangiting sabi ni Tara. Pinagkakatiwalaan ko sila. Babalik sila. Dapat ay may gumugol sa kanilang oras. Tumigil sandali si Tara bago nagpatuloy. Tapos, sinabi niya na pupunta siya at ipaalam sa atin kahit na hindi niya mahanap ang ating mga magulang. Nangako siya na hindi niya tayo hahayaang maghintay magpakailanman. Tingnan mo, Tara. Tingnan mo iyong 4 na tao doon. Ang 2 sa kanila ay kamukha ng nanay at tatay. Napansin ni Lina ang isang grupo ng 4 sa di kalayuan at tuwang-tuwa siyang tumalon habang nakaturo sa unahan. Namula ang mga mata ni Teres sa isang iglap at nagsimulang tumulo ang mga luha. Tama ka, Lina. Si nanay at tatay iyon. Bumalik na sila. Bumalik na sila. Tara, Lina. Lumipad sina Billy at Lulu at niyakap ang 2 nilang anak. Pareho silang nababalot ng emosyon at napaiyak. Nagpalitan ng tingin sina Severin at Sofia sa isa't isa at medyo nakaramdam din sila ng emosyon nang masaksihan nila ang matagal ng muling pagkikita ng mga Moreno. Sinabi agad ni Billy at ng kanyang asawa kay Tara ang nangyari matapos pagkalmayan ang kanilang emosyon. Mr. Severin, Miss Sofia, maraming salamat. Inakay ni Tara si Lina kina Severin at Sofia at lumuhad sa harapan nila. Hindi kailangang magpasalamat. Nangako ako, at tutuparin ko ito. Magsanay ng mabuti at magkaroon ng magandang buhay. Aalis na kami ngayon. Ngumiti si Severin at umalis kasama si Sofia.
Tara, Lina, lagi mong tatandaan na sila ang ating mga benefactors. Alalahanin mo silang mabuti. Emosyonal na sabi ni Billy habang nakatingin sa likuran ni na Severin at Sofia.